Yeah, well, we do we just follow our regular procedure. We take we take down the power when it is not safe. Hindi marunong maging presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos nang hingan namin ng komento kay VP Sara. Ipagdasal natin ang Pilipinas. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Ikatlong beses ko na itong pagtakbong senador ng ating bansa. Napakatapang po. Sabi mo ng napakakapal ng mukha kahit laging idinidisqualified ng COMELEC sa pagiging mahirap. Mingi po ako ng paumanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng COMELEC. Masyadong minamata ang isang mahirap. Samantalang gagawa ng kabutihan. Nakagawa na ako ng kabutihan sa ating bansa. Napakarami na. Kaya ako tinawag nilang Beth Lopez, Senador ng Bayan, or Beth Lopez, ang tunay na Senador ng Bayan. Napakarami na, pati ang Marawi ay pinakialaman ko para akong presidente, para akong general. Huwag lamang mamatay ang taong bayan. Huwag lang mamatay ang mga pulis at militar sa Marawi na hindi nakita ng presidente, na hindi nakita ng mga senior na general. At kung sino pang konektado sa pulis at militar o NBI man. Lungkot na lungkot ako. Ito ang huling pagkakataon na tumakbo akong senador ng ating bansa. Pero, siguro naman sa pagkakataong ito, ay patatakbuhin ako ang senador ng COMELEC. Sabi sa akin, you have a meritorious accomplishment as a private citizen, but you can't mount a nationwide campaign. Wala raw akong kakayang mangampanya, samantalang mahihirap ang boboto. Gusto nila mayaman ang tumakbo para bayaran ng mahirap. Pero ako mahirap, susuportahan ako ng mga mahihirap. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon at idideklara ko na pinakawala kayong kwentang ahensya ng gobyerno! Emotional lang, ma'am. You have to understand that situation dahil hindi ako pinatatakbong senador samantalang gagawa ako ng kabutihan sa ating bansa. Actually, sir, ma'am, I hate politics. Now, sino ngayon ang gumawa ng paraan para pumasok ako sa hindi ko gusto? Diyos. Diyos ang gumawa ng paraan para hindi ako tumakbo. Idinideklara ko sa dami ng himala sa buhay ko, I am the chosen one of God. Kapag namatay ako, dinideklara ko na. Babalik ang kaluluwa ko. Parurusahan ko na kayo. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns.
Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Tangina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go after the innocent people robbing. Mabutit na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay, magnakaw, re-rapin yung bata, re-rapin yung babae, tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? Ano kaya ang tingin ninyo sa... Hindi, I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not ready siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis, na kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang... Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. Gago din talaga itong si Jinggoy Estrada no? Talagang ma-issue din Kasi kanina mga lods, sa Senate hearing, nagtanong si Jinggoy Estrada, sabi ni Jinggoy Estrada, napapansin ko lang Mr. President, na sa kanan ka lang tumitingin, hindi ka tumitingin sa kaliwa. Dahil ba andun si Senator Laila de Lima? Sagot ni PRRD, sabi niya, wala naman kasing maganda dyan. Sabi ni Risa Hontiveros, this is not a laughing matter. Sabi ni PRRD, I am not joking. Ay nako, ayaw lagi mo, di ba? Wag ang mga Bisaya, no? Kasi magsasabi talaga yan ng totoo. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. And then I'll cut his head.